Hello guys, ito lang ang dinner ko today. Ayan, ganyan siya. Ayan, ganyan siya. Dumplings. Ayan, dalawa. Tapos yung mga employers ko lumabas para kumain. Tapos ito lang yung binigyan nilang dinner. May siya, may meat, tapos rice, tapos mga seeds. Hindi ko alam yung iba. Basta ganyan siya. Ayan, wait. Ganyan yung style niya. Halo-halo ba? Ayan, tapos niluto nila. Pa-triangle ito. Tikman natin. Sarap. Ang sarap siya, guys. Ito, mga seeds. Ito, mushroom ata to. Ganito style, oh. Hindi ko alam. Parang mushroom. Tapos ito, spicy naman siya. Kaya sabi ng employer ko, medyo spicy itong isa. Kaya huwag mong i-mix kung... Ayan, ganyan siya. Pati ganyan siya. Ayan, pa-triangle. Ganyan. Tapos, pinalot lang nila, tapos niluto. Tapos, ayan, ganyan mo lang siya. Bali, itong, parang, itong pinagbalot is, leaves ng, mais or corn. Ganyan siya. Ito lang dinner natin today. Pero noon, isa lang. Isang dumplings lang. Ngayon, dalawa yung binigay. May itlog din pala siya, guys. May itlog siya. Medyo maalat. Yung itlog na maalat. Parang to, mushroom. Ito yung isa. Ayan. Mushroom. Ayan. Ayan, ito yung dumplings. Ganyan yung style niya. Binalot sa balat ng mais. Medyo spicy ito. May rice, tapos meat. Makaroon na siyang manok. Tapos mga seeds, iwan ko kung anong tawag nila dito. Ganito, oh. Yan. Parang yung pero malalaki to, yung gayap sa atin. Ito lang yung dinner ko today. Tapos, lumabas yung mga employer ko. Sa labas sila kakain. Kasi holiday kasi ngayon, kaya hindi sila kakain dito. Minsan, pag holiday, ako lang yung kumakain dito. Sila lumalabas. Ang routine namin is Monday to Thursday, kumakain kami dito ng dinner. Pero, Friday to Sunday, sa labas sila kumakain ng dinner. At sa labas din sila kumakain sa lunch. Ako naman, pag lunch, nagluluto ako ng sarili kong food. Siyempre, nag-rice ako. Kasi, nung una, binigyan ako ng noodles. First day ko yun. Tapos wala akong ganang kumain ng noodles. Hindi ko nakain, yung dalawa pa yung niluto ko. Tapos sabi ng employer ko, bakit dalawa yung niluto mo? Mauubos mo ba yan? Pag hindi mo maubos, ibigay mo sa aso. Tapos hanggang tikim lang ako. Wala akong gana that time na kumain. Tapos binigyan ko sa aso. Then noon pa, pinagsabay ko itong first floor tapos second floor na nilinisan. Tapos mga 5 plus. Medyo tapos na ako. Wala pa akong rest ng lunch. Pagkatapos kong kumain, diretso agad ako sa second floor para maglinis at mag-map doon. Friday noon Thursday kasi ako susunduin sana sa agency. Kaso, busy yung mga employer ko, walang magsusundo sa akin kaya hinatid ako ng yung agent ng agency. Kaya nakita niya kung anong magiging itsura ng lilinisan ko. Tapos first day pa lang, parang ayaw kong iwan ako ng yung agent. Parang iba na yung Pero hanggang nagtagal, naging okay naman na. Parang mas gusto ko na dito kaysa yung agent. Hindi noon napagod ako. Kasi noodles lang yung kinain ko kasi puro hindi sa isang araw hindi na lang sila kumakain ng rice. Morning tinapay lang tsaka sa kanila o kape. Tapos lunchtime puro sila noodles o basta ibang pagkain without rice, ganun. Basta ganun sila kasi nasanay sila sa ganung routine. Routine ba? Basta parang ganun yung culture nila. Kasi sabi daw nila, ang rice dapat 1 cup per day. Kasi more on sugar nga daw. Pero ako hindi ko kaya. Tapos noon hapon, pagod na ako, nakatulog na pala ako. Tapos yung employer ko sinilip niya ako dito sa room ko. Kasi nagpapahinga ako. Siyempre wala akong phone that time. Naka-surrender sa table ng employer ko. So, siyempre nagpapahinga lang ako. Then, nakatulog na ako. Then sumilip pala siya. Tapos tulog ako. Siguro may sasabihin or ipapagawa. Then siguro na yan na lang niya ako din.
sumilip ulit siya, mga 6 siguro yun. Nandito ata na yung granddaughter nila. Kasi may granddaughter sila, 7 years old that time. Ngayon, 8 years old na siya. Running, 9 na pala niya ngayon kasi nag 2 years na ako dito. Tapos, sumilip ulit. Tapos, sinabi niya, are you sick? Sabi niya, may sakit daw ako. Sabi ko, wala, pero kailangan ko kasi kumain ng rice talaga pag lunch kasi may ulcer ako. Ni-explain ko, kahit wala na akong snack na bread, basta kakain na ako ng rice sa lunch. Then, kinabukasan, magme-medical kami, kaya pumunta ulit kami. Parang bumalik ulit kami sa agency. Then, doon, nagtawagan na sila. Ay, x-ray ata yun, kasi closed noong nasa agency kami. Hindi available ang x-ray. Kaya bumalik kami kinabukasan. Ngayon, sinundo ako ng yung driver ng agency namin. Para mag-x-ray. Then, diniretso kami muna sa agency. Kasama yung mga 3 kong kasama na galing din sa Solano at saka sa Ifugao. 3 kami sabay na nag-medical. Then kinausap nila yung mga employees namin. Tapos yung agency nagtawagan sila. Tapos in-explain ko kay madam sa agent na I need to eat rice for lunch because I have ulcer. Then ayun. Tapos sinabi ng agency na punta kayo na lang kayo sa market. Tapos doon ituturo niya lahat ng gusto niya. Kasi hindi ako sanay sa mga cookies, tinapay. Parang, ewan ko kasi nung bata kasi ako, hindi ako masyadong kumakain ng mga tinapay. At kaya nung bata pa daw ako, tinatapon ko yung mga mamon ba? Oo, yung mamon na, yung pagbibisita daw sila lulo. Mga tito namin noong bata ako, tinatapon ko daw instead na kainin. Parang iba kasi, ewan ko. Basta hindi ako sanay sa mga bread. Kumakain na ako pag ng kunti lang, nasusuya na ako kaagad. Kaya sinabi ko na hindi ako sanay sa puro biskuit. Kaya sinabi ko na dapat rice. Then ayun, nag-okay. Nakikita niyo ito? Banana na galing sa Pinas. Yellow siya, kaso nga lang nag-black siya kasi nilagay ng mga employer ko sa ref. Ayan, yellow pa lang siya, kaso nag-black na siya. I-cellophane na natin para okay pa rin siya. Yung son-in-law nila, asawa na, pangalawang anak ng mga employer ko, yung maid nila, yung nagbigay nito na galing sa Pinas. Ewan ko kung tinanim niya dito or umuwi siya kasi sabi ng mga employer ko, nagdala daw siya, tapos nagtanim siguro siya dito. Tapos sabi daw niya, ibigay sa akin ito. Tapos alam ko na daw ang gagawin ko dito. Actually, kinain ko na yung isa na fresh, hindi ko siya nilaga. Okay naman siya. Okay yung yung nasa loob niya. Kaso nga lang nag-black na itong yung balat niya. Pero masarap pa rin siya, kaya ilalaga ko siya bukas. Medyo matagal na siya dito, mga 25 years na niya dito. Kasi 23 years niya noong first ko pa lang na pumunta dito. Tapos nagkakilala kami sa birthday nung son-in-law ng mga employers ko. Yung asawa ng pangalawang anak nila na attorney sa Nauk. Yan, ito binigay niya. Shout out sa iyo ate. Thank you for this banana. I-steam ko siya bukas para may makain tayo. Tapos Wednesday sa day off ko, at least may makakain na ako. Ayan, thank you ate for this banana. Galing pa siya Pinas, sabi ng employer ko. Kasi ang akala ko mayroong ganito na banana dito, wala pala. Sabi ng employer ko, no, walang ganito na banana dito. Kaya that is galing sa Pinas. Pinabibigyan nga ng maids ng yung pangalawang anak ng employer ko. Tapos dinala yung anak ng employer ko dito kahapon. Kaso nagsara na ako ng pinto ng room ko, kaya nilagay na lang nila basta sa ref, kaya ganito siya nag-black. Tapos okay sana kung nilagyan ng supot para yellow pa rin, kaso hindi nila nilagyan kaya nag-black siya. Ewan ko kung black siya dati na binigay, pero pagka-open ko mga 11, black na talaga siya. Pero tinikman ko, kumuha ko ng isa, kinain ko, okay pa naman yung nasa loob niya. Masarap siya as in. Ayan. Kasi ang meron lang dito na nakita kong banana na yung kantong na tawag sa amin. Iwan ko kung anong tawag sa inyo. Tapos yung yung medyo mahaba na green pag na anong tawag kaya doon. Yung green kahit kahit ripe na siya. Green, pero meron naman yung yellowish. Yung yellow pag ripe na siya.
Yun lang yung nakita kong banana dito. Pero ito wala daw talagang ganito dito sa Malaysia. Bali dinala lang ng yung maid nila. Tapos tinanim niya siguro sa bakuran nila kasi madami siyang tanim na papaya. Kaya pag madami silang harvest, dinadala dito sa bahay ng employers ko. Kaya kami yung kumakain. Kasi madami daw silang punong kahoy. Yung papaya na papaya tree. Kaya madami siyang bunga. Wait, bakit ganito? Madami siyang bunga, kaya dinadala dito. At kami yung nakikinabang. Kaya thank you, ate, sa banana. Shout out sa'yo. Salamat. Ibalik na natin sa ref. Medyo lagyan ko lang siya ng balot para hindi siya mag-dry. Kasi pag nilagay mo sa ref, tapos walang balot, nagda-dry yung mga ilalagay sa ref. Katulad ng apple, yung employees ko, hindi nila binabalot. Kaya nagda-dry nga yung balat. Basta ganun. Ito yung ref na isa. Tapos yung sa kusina may isa pang ref na doon sila kumukuha doon lahat sa kanila. Sa akin is dito yung rice, itlog, at iba pa. Pero dito ako mostly kumukuha. Sa ref nila, never ko siya ino-open. Ganun. Bali may tatlo silang refs. Isa dito sa side ko, tapos isa sa kusina, tapos sa second floor wala kasi puro room nila bawat tulugan. Tapos sa third floor may isang ref na pinaglalagyan nila ng prutas at saka iba pang pag nag-offer sila ng fruit sa juice nila. At doon pag natapos na nilang in-offer, then ilalagay ulit nila sa ref. Tapos kakainin namin, ganun sila. Then pa? Kaya basta ganon. Ay, pagod na ako dito. Pero kailangan ko pang, no choice pa ako, kaya kailangan ko pang mag-stay. Pero hindi naman siya sa pagod. Ako lang yung gumagawa ng kapaguran ng sarili ko, ka-cellphone, ganon. Yan lang guys. Thank you for watching.